Hello mga kababayan, mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman si Tito Sandro Ward, magbabalik po sa inyo. Patuloy po tayong maghanap ng katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tulad ng ipinangako ko sa inyo, pag-uusapan natin ngayon ang impeachment na ifinail laban kay VP Sara. Kung ano ba talaga ang totoong istorya dito. Mga kaibigan, para po natin magkaroon ng tinatawag history, itong impeachment kung saan ito nanggaling. Ito po ay 2023 pa, alam na ng kampo ni VP Sara na i-impeach siya. Dahil nga dito sa mga pronouncement ni Franz Castro na dapat i-impeach si VP Sara. So, 2023 pa lang, alam na nila na may niluluto ng impeachment complaints laban sa kanya. So, by the way, ito si Franz Castro, siguro sa ibang pag-uusapan na lang natin, sa ibang content ko, na naban ito sa Facebook ng 6 months, I think. So, medyo minala si Franz Castro, dahil nga 6 months tapos na ng eleksyon. Paano pa siya makaka-campaign doon sa Facebook page niya, di ba? So, balik po tayo dito sa impeachment history ng kay VP Sara. So, 2023 pala, alam na ni VP Sara, pinaghanda na niya at may mga abogado na siya kagad na inassign upang pag-aralan itong pinaplano na impeachment complaint laban sa kanya. Na hindi nga nagkamali dahil nga dito ito nag-umpisa sa pag-ignite noong January 18 nung si Pangulong Duterte at si Congressman Ongab ay may ibinulgar doon sa BICAM committee report na nadiskubre ni Congressman Ongab, nakakuha siya ng ebidensya na itong BICAM report ay maraming blank items na nakita. So, naging questionable ito na ibinulgar ni Pangulong Duterte na sabi nga, ito ay unconstitutional. Ito doon to nag-umpisa doon sa programa na Basta Dabawin Nyo. Di ba? Naalala nyo yung February 18. Ngayon, in response, medyo nag-react ang kampo sa kabila. Ito akin lang opinion ito. Noong February 5, bigla na lang, no, mag-aalas 5 na yata yun ng hapon sa session nila. Bilang isiningit nila sa kanilang business order yung ng verified impeachment complaint laban kay VP Sara na pinirmahan ng 215 na kongresista, biglaan, ang bilis. So, parang winan to 3, kahit sino na makakalata, winan to 3, tapos bigla nilang hinatid, bago mag-alas 5, hinatid nila sa Senado, itong verified. Ang tanong dito kasi, paano itong 215 na pumirma, na medyo kaduda-duda, bakit, di ba, siyempre, pag magpipirma tayo sa impeachment complaints, ay kailangan mag-take out or magmanumpa. At kailangan mabasa mo yung lahat na nilalaman ng impeachment complaints, pati yung mga attachment. So, in just ilang oras lang ay naging verified kaagad ito at ipinforward kaagad doon sa Senado. So maraming istorya yan dyan na kumbaga itong impeachment, nagtaka sila na pinatulog ito kasi may 3 impeachment na final noong December na pinatulog ng 2 buwan na kung bakit nung February 5 bigla ito i-final yung pang-apat na impeachment complaint. So, nag-press conference nga noon si Chis Escudero, di ba? Tingnan nyo na lang doon sa link sa baba sa aking mga content. Noong February 6, nagkaroon ng conference, press briefing si Chis Escudero na hindi siya hihingi ng special session dahil nga hindi naman daw urgent yung impeachment complaints laban kay VP Sara. Hindi naman daw kailangan madaliin yun dahil magkakaroon na nag-adjourn na sila, di ba? Nag-adjourn na sila, so wala nang panahon. At saka binabalikan nga ni Chis Escudero kung bakit tinulugan nyo ng 2 buwan, ngayon sa amin mamadaliin nyo. So hindi siya manghihingi ng special session during recess kay Pangulong Marcos at tatatuhin niya ito na hindi special itong impeachment case laban kay VP Sara. So, at inulit ito ni Chis Escudero kahapon lang na February 19 na nanindigan siya na nasa recess sila at hindi siya magre-request ng special session. At kailangan mag-uumpisa lang ito sa June 2 ilang beses na napaulit-ulit ni Chis Escudero na maninindigan siya na hindi siya makikinig sa mga pro-impeachment, anti-impeachment dahil nga ang gusto niya pairalin yung nasa saligang batas, which is tama naman ang ginawa niya, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, itong by the way, kung gusto niyo mapanood yung mga interview ni Chis Escudero, panoorin niyo lang yung link sa baba, nandiyan yung mga yung mga videos ko na ginawa ko sa mga interview ni Chis Escudero. Now, nung February 18, ito yung nakakatuwa, mga kaibigan, kumilos na itong mga taga Mindanao, itong mga matatalinong abogado ng Mindanao, sa pangunguna ni Attorney Torion. Kikilala natin si Attorney Torion, napakatalinong abogado yan. So, February 18, ang mga team grupo ng mga abogado sa Mindanao, sa pangunguna ni Attorney Torion, ay nag-file sila ng petition sa Supreme Court. Yung TRO, na naghingi sila ng TRO, na request ng TRO na harangin ang impeachment case laban kay VP Sara doon sa Senado dahil nga ang sinasabi nila is
unconstitutional at saka minadali. So ibig defective ang pag-file ng impeachment dahil nga hindi sinundang proseso doon pa lang sa lower house. So mga kaibigan, ito pa lang panoorin natin itong mga portion ng interview sa grupo ni Attorney Territorion. Verification requirement. If you will read Article 11 of Section 3 of the 1987 Constitution, if they base it on Section 5, that if they have the one-third vote of the House of Representatives, please read it in the 1987 Constitution, that in case the verified complaint, so meaning before you talk about trial in the Senate forthwith, you must see to it that there was proper verification, because the law Constitution requires in case of verified complaint. So we must determine therefore as to whether or not there was proper verification that was conducted in vis-a-vis the impeachment complaint as submitted and filed in the Senate. If you will look, this can already been revealed now, if you will look at the impeachment complaint as filed in the Senate, there was even no proper verification. Who signed it? It was only the Secretary General who subscribed it, who stated among others that this was subscribed before him. Is that a proper verification? And besides, even a mathematical computation, 215 congressmen who did not have any idea at all as to what was the subject matter of the caucus as of 10:15, 10:30, 10:45 a.m. and then by 3:15 in the afternoon, they already accordingly added it as additional reference of business. Okay, so they only have 3 hours within which to look at the complaint, verify all the attachments to the complaint. Even if we counted it, they would only have about 1 minute and 2 seconds, no, to finish it all, if we believe them. Now, can you understand anything in 1 minute and 2 seconds? No. Ang kapal-kapal ng impeachment complaint. Why? Because an impeachment complaint is not a rote process. It is a process which is sacrosanct. Why? Because this is not merely a numbers game. And as a matter of fact, if you will base it in Gutierrez versus House of Representatives, the Supreme Court was in relation with Francisco versus House of Representatives. The Supreme Court was emphatic in saying that this is a sacrosanct process, that the impeachment process should not be only considered as a numbers game to be used by Congress in order to crucify high public officials. No? And then third, there was violation of due process. Why violation of due process? The Vice President was denied prior notice and hearing prior to the filing of this 4th complaint. Okay? She was never informed beforehand that this new complaint is going to be filed against him. It is basic in our 1987 Constitution that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. How much more in an impeachment complaint which would seek a high government official elected by 32,208,417 votes. This is 32 million including our votes. So mga kaibigan, marami pala ito silang mga abogado na nagtulong-tulong mag-file. So sabi nga nila bilang tawag nito bilang nagboto kay BP Sara sa more than 32 million na nagboto kay BP Sara bilang Vice President. So kumilos sila upang protektahan ang Vice Presidente. Ito yung mga abogado na nag-file kasama sa nag-file ng petition kasama sa grupo ni Attorney Torion. Ito si Attorney Martin Delgra III, Attorney James Reserva, Attorney Hilary Olga Reserva. So yun mga kaibigan,
So ang grupo ni Atty. Torion ay naghihingi ng TRO, nag-issue ang Supreme Court ng TRO dahil nga doon sa defective na pagproseso ng pag-file ng impeachment na hindi sinunod ang rules mismo ng House of Representatives. Na kahapon naman, February 19, sunod-sunod naman, nag-file naman si VP Sara ng petition po dahil nga question niya yung legalidad ng impeachment. President Sara Duterte has filed a petition before the Supreme Court to block the impeachment complaint filed against her in Congress. According to the Supreme Court, the petition for certiorari and prohibition with urgent application for a temporary restraining order and writ of preliminary injunction was filed on Tuesday, February 18. This petition is on top of the same petition filed by a group of Mindanao lawyers on the same day. The petition seeks to nullify the fourth impeachment complaint filed by the members of the House of Representatives, citing Article 11 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The petition further seeks to issue a writ of prohibition to enjoin the Senate of the Philippines from acting on the fourth impeachment complaint due to violation of the 1-year bar under the aforesaid constitutional provision. Duterte's petition came after she was impeached at the House of Representatives level on February 5. So, masaya ito. Dahil nga, eto nga sa wakas at kumilos na yung kampo ni VP Sara. So, dito pala sa impeachment, kung di ako nagkakamali mga kaibigan, kung matuloy itong impeachment, ang magiging defense counsel ni VP Sara ay yung biyenan niya. Yung biyenan niya, kasi mga abogado pala yung asawa niya, di ba? Abogado. At yung biyenan pala niya lalaki, abogado rin. At si President Duterte, interesado rin maging counsel. At ito pang matitindi dito, si dating Solicitor General. So, mga kababayan, medyo nagiging mainit na itong issue about dito sa impeachment ni VP Sara. Pero magandang balita dito dahil kumikilos na rin si VP Sara, ang kampo ni VP Sara. So, ang nakikita ko ngayon, dahil nga domino effect ito. So, kung di ako nagkakamali, doon sa GAA na petition nila sa Supreme Court, nandun na, nag-file na sila ng petition doon sa GAA, declare na unconstitutional yung GAA 2025. At bukod pa doon, ito yung nakakatuwa, yung grupo naman ni Atty. Topacio, grabe ang kantsaw niya kay Martin Romualdez, na ang sabi niya, hello Martin, dahil pinahiran nila ng kaso doon sa ombudsman, criminal case, ang i-final na kaso sa ombudsman, kasama sila Estela Quimbo, si teacher, si teacher na mula sa pagpapadyak, naging na yung mamahalin yung masasakyan, yung mga alahas, from rags to riches, di ba? So, kasama dyan si Saldico, mayroon pa isa, yung majority floor leader yata nila. So, ito yung sunod naman na ginawang hakbang nila Topacio, ay pinahilan naman sila ng preventive suspension. So, dito mga kaibigan, makikita natin na sinusunod na ang mga proseso sa batas ko, sa mga karapatan ng bawat isa. Kaya lang, dito sa nakikita ko, kung hindi ito magiging effective, kung walang itong kalalabasan na maayos, so parang magkakaroon tayo ng problema sa ating due process, di ba? Kasi nga, aminin natin, hindi kaya disiplinahin ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez. Di ba? Hindi niya kaya sa dami ng kapalpakan, ng daming problema na lumalabas, inakusa tungkol kay Martin Romualdez, hindi man niya kaya tanggalin si Martin Romualdez. Pero pagdating sa impeachment, hindi rin siya makaharang. So, nagpapakita lang ito na hindi kaya ni Pangulong Marcos kontrolin ang kanyang pinsan. Siya, nakukontrol siya, tansya ko. Kasi dito lang sa impeachment, nagsabi siya ayaw niya ng impeachment, pero si Martin Romualdez, tinuloy. So, ibig sabihin, hypocrisy na lang, hypocrisy na lang ang hindi maniniwala na may kinalaman sila. Alam niyo bakit? Sinong pumirma ng impeachment ng 215 na mga kongresista? Di ba mga kaalyado nila? At paano pinirmahan yun? Dahil sa ayuda. So, maraming kongresista nagsasabi na pinirmahan nila yon dahil naging materialistic na lang sila. Naging, naging practical na lang sila. Dahil nga sayang yung ayuda para sa distrito nila. Ang iba naman, pera daw. 20 million daw ang sinusukol. Tingnan nyo lang doon sa balita, doon sa video ko sa baba, yung comments. So, ibig sabihin, pumirma sila. Mayroon nga isang nakakatawa Aywan ko kung totoo yan. Isang kongresista pumirma sa impeachment. Ang akala daw niya, listahan lang sa snack. So, kung bubusisiin talaga, so, hindi talaga, sabi nga ni Atty. Torion, napaka-iksi ng panahon yung pag-file verify ng impeachment complaints na kahit nga yung pag-pirma ng mga kongresista na hindi nga siguro nila daw nabasa at naintindihan yung laman ng impeachment complaints. Di ba? So, yun yung problema na sana maging
makatwiran at maging patas ang laban pagdating sa Korte Suprema. Dahil yan na lang ang huling inaasahan ng taong bayan na lumabas ang katotohanan. So hindi po tayo makadidiis, hindi rin po tayo makaprobo BBE, mga tila dito katotohanan. At nakikita natin ngayon na parang dinadivert ang atensyon. Dahil ang totoong issue ng tao ng bayang Pilipinas ngayon, ang malaking problema ng bayan ngayon, ng ating bansa, ay itong korupsyon. Dito nagsimula ito sa BICAM report. At ito dapat ang pagtuunan natin ng pansin dahil 241 billion ang insertion na nagmula doon sa blank item na yon na bigla na lang nag-appear doon sa GAA. So itong PhilHealth, yung 89.9 billion na pera natin yon, hindi pera ng gobyerno yon, pera natin yon ng mga members na bigla na lang nila kinuha. So mayroon na yan petition sa Korte Suprema at ongoing na po yan. So maraming problema ng ating bansa na pag napagtuunan natin ito ng pansin at nagkaroon tayo ng positibong resulta dito, makikinabang ang taong bayan. Dito sa impeachment case ni VP Sara, hindi tayo dito makikinabang. At sabi nga ni Chis Escudero, itong impeachment ay aabot pa ito doon sa 20th Congress. Matatapos ngayong June ang 19th Congress. So, tatawid pa ito sa 20th Congress doon sa susunod na mananalo ngayon na mga senador. Pero yun, ay kung mananalo yung mga pro-impeachment doon sa Supreme Court. Dahil nga nag-file na nga sila VP Sara at ang mga abogado sa Mindanao na ipawalang visa yan. Tawag nito, issuean ng restraining order or TRO. So, yun mga kaibigan, at patuloy po tayo magsubaybay sa mga issue na to dahil by the way, sa susunod kong video, pilitin ko na magkaroon naman tayo ng discussion about doon naman sa BICAM report, ano nangyari dito kasi masaya ito dahil nandito sila Atty. Topacio na bumibira kay Martin Romualdez. Titingnan natin kung ano nangyari doon sa pag-file nila ng preventive suspension dito sa mga taong ito, sa mga kongresistang ito. So, at least, nagkakaroon na tayo ng tinatawag patas na laban dahil kumilos na yung kabila na parang hindi na pwede na lagi na lang ito lumalamang. Ngayon, ang masama ngayon dahil nga pati sa eleksyon, sa campaign ay tinitira na yung para na rin na bumalik tayo sa dating makalumang pangungumpanya na puro paninira. Na ang pangungumpanya sa pagpaninira sa kapwa mo kandidato, hindi na ngayon effective yan. Ang kailangan ngayon ng presidente is ilatag niya ang mga accomplishment niya na nagawa sa mga nakaraang taon for 3 years. Ano ang naging solusyon doon? Anong naging aksyon niya doon sa korupsyon? Sa malalang korupsyon, yung krimen, yung laganap na siabo na ngayon, yung drugs na lumalaganap na yun sa ating bansa. Ano na ang naging aksyon? Ano ang mga tawag nito, yung mga infrastructure project niya ngayon na natapos? Accomplishment. Hindi yung puro paninira ang inaatupag. Dahil ang mga Pilipino matatalino na ngayon, hindi kami na nakikinig sa mga magagandang salita ninyo. Ang tinatanong namin ngayon, for 3 years, ano ang accomplishment ng gobyerno ito? Ano ang accomplishment ng PBBB admin? Hindi namin hinihingi yung paninira sa kapwa kandidato. Ang hinihingi namin, ano ang ginawa mo dito sa mga problema ng ating bansa. Puro na lang tayo pangako. Ang gusto muna namin, accomplishment report ninyo. Ngayon magbubutuhan na ang kailangan namin ano ang nangyari sa 3 years mo na panunungkulan. Accomplishment. Hindi na every time puro na lang tayo pangako. Puro tayo pangako. Sa susunod pangako. Tapos pagdating sa susunod, mangangako na naman. So ang atin, accomplishment. Ano ang nangyari sa 3 years mo sa panunungkulan? Lalo na sa corruption, sa kriminalidad, sa mga mahal na bilihin. Okay? I hope mga kaibigan at nakadagdag tayo ng konting kaalaman at patuloy po tayo maniliksik. Huwag lang po tayo mag-rely sa aking mga kwento. Manaliksik po tayo personal para mahanap natin ang katotohanan na hindi tayo mapi-fake news. Minsan kasi kung mayroon man ako masasabi na mali, correct nyo ako kung ano yung ready po tayo dahil tao lang po na tayo at wala po tayo, hindi po lahat tayo perfecto. Lahat po tayo ay nagkakamali. So maraming salamat sa patuloy nyong pagsusubaybay sa aking YouTube channel at naway hindi kayo magsawa sa kasusubaybay. Kahit papano hindi man ako veteranong vlogger, ang akin lang dito ay makatulong lang makalabas ng katotohanan ng kahit anong paraan. At doon po sa hindi pa nag-subscribe, marahil ay hit nyo lang ang subscribe button para ma-update ko kayo sa susunod pang i-upload ko ng mga videos. God bless us all. God bless the Philippines.